Ang Pilipinas ay mayaman sa agrikultura, lalo na sa aspeto ng pagsasaka. Maraming Pilipino na ang pangunahing kabuhayan ay pagtatanim ng palay. Dahil mga pamilya ko, anak ko, apo ko, lahat diyan tumaasa. Ngunit may nakaambang suliranin ang kakaharapin ng mga magsasaka. Minute po ang ating farmland. Binibili po ng mga malalaking developer at ginagawang commercial at residential land. Ano po ang ginagawa ng DA tungkol dito? Tama. Sa bukid lang ho ako nag-firming magtrabaho. Baka mga 5 taon pa yan, wala nang sasakain dito. Puro mga makapabrika na dyan, umalis na. Hirap ka, pawis, dugo. Tinatambakan ng mga lupa para tayuan ng mga commercial building, subdivision, na sila din naman ang kumikita. Ang land conversion ay isa sa mga problemang kinakaharap ng mga magsasaka dito sa ating bansa. Sa kagustuhan nating pagandahin ang mga lugar at sumabay sa agos ng modernisasyon, nakakalimutan natin na may mga taong naaapektuhan nito. Base sa inilabas sa datos ng Department of Agrarian Reform, 19,333.683 hektarya ng lupang sakahan ang pinahintulutang pagtayuan ng commercial building dito sa Pilipinas. At nakilala namin si Tatay Virgilio Santos na isang magsasaka dito sa Daungan, Hermosa, Bataan. Ngayong araw, sinamahan namin si Tatay Virgilio sa kanyang pagsasaka. Bagong araw para kay Tatay Virgilio upang ayusin ang kanyang palay para sa darating na pag-aani. Sinisigurado ni Tatay Virgilio na araw-araw niyang binibisita ang kanyang palayan upang masigurado ang magandang kalidad ng kanyang aanihin. Araw-araw nandito ako. Napakaganda nitong palay. Malinis. Kumbaga po, laging inaalagaan niyo po talaga araw-araw po na. Kaya kinakailangan araw-araw nakikita mo yung palay, makikita mo kung anong kailangan nila. Kung pataba, kung tubig, ano. Ayan, nakita nyo naman, ganda ng bunga ng palay. At ito ang aming panayam kay Tatay Virgilio ukol sa land conversion. Nagsimula ako nagsaka daw si Adjus ako. Sa ngayon, 75 na ako. Yan pa, darating na July 76 na. Ano na po yung mga naitulong sa inyo nitong pagsasaka sa inyong buhay? Sa akin, malaki yung naitulong sa akin. Una, ang naging anak ko, 6. Dito ko sila kinabuhay. Sa 6 na yun, 2 yung nakatapos ng teacher. Yung iba, hindi na nakuha. Yung isa nagmamaneho sa Manila. Yung isa ko lalaki. Okay po. May mga naipatayo na po ba kayong mga naipundar po? May naipundar ko yung bahay namin sa Mambu. Dati, ang bahay lang namin noon, buhot kugon lamang . Malaki na itulong nitong bukid. Paano po kung pagdating ng araw, bilhin ito sa inyo ng gobyerno sa malaking halaga dahil pagtatayuan na po ng mga building upang mapaganda tong lugar nyo? Papayag po ba kayo? Hindi ako papayag. Kasi mawala man ang buhay ko, may anak ako, may apo. Papakinabangan nila to.
Kaya di ako pwedeng pumayag. Pero po, may mga nag-offer naman na po ba sa inyo or kumausap po sa inyo na ayun po na pwedeng bilhin? Yung nandyan, yung kasipin ko trabaho, meron siyang manugang na foreigners. Ala pa itong farm ko to, kinuha na ng mahigit 1 milyon to. Eto lang. Ang sukat nito, 9 na punto. Sa Maturi sabi, wala pang 1 hektarya. Eh sabi ko, hindi ko bibigay. Kasi, dyan, eto lang yung kinabubuhay namin. Okay po. Bilang magsasaka po, ano po sa tingin niyo maging epekto nito? If ever lang po nabibilin to sa inyo. Ano po sa tingin niyo maging epekto ng land conversion sa inyo? Malaking epekto. Malaking mawawala sa akin. Pagka, yun nga ang mga anak ko, lalo na yung anak ko sa Canada, sabi, benta ko na ito. Doon na lang daw ako sa Canada. Eh sabi ko, di naman ako American citizen eh. Paano pag nandun na ako, kain lang matulog ako, eh maboboring lang ako diyan kakasabay. Hindi ako pumayag. Sa tingin niyo po ba may ginagawa ang gobyerno or ginagawa po ba ng gobyerno yung gampanin nila para maprotektahan ang mga palayan? Sa ngayon, wala pa akong nakikitang mga programa ng gobyerno dito sa amin dito. Kung maaari nga lang, pagdating ng kalamidad, yung palay namin dito nasisira eh. Ala pa kaming mga natatanggap. Ano po sa tingin niyo yung mga nagawang mabuti ng gobyerno natin sa inyong mga magsasaka? Ang nagawa ng pabor ng gobyerno, pagdating ng kung quarterly, meron kaming mga bibigyan kami ng abono, binhi. Yun yung natatanggap namin. Pero tingin niyo po tayo sapat na po ba yun? Sapat na po ba yung Ay, pinipigay? hindi sapat. Kasi kung tutusin, dapat bigyan ng pabor yung magsasaka eh. Last po para dito sa ano. Kung wala na po ang palayan nyo dahil tinayuan na ito ng mga building, ano na po yung magiging trabaho nyo? Yun ang yung tanong mo yun, napakahirap. Kaya kung mawawala sa akin to, wala na akong kayang kuwan. Unang-una, hindi naman ako nag-aral. Tapos lang ako ng elementary. Wala ka pupunta ng buhay ko pagka ganun ang kinuha nila. Kasi pinagputulan ng palay na yun, ino-opera silang bilin, gagawin subdivision. Hindi pumayag yung may lupa. Eh pag sabi niya, magandang halaga na yung inaalok niyo sa akin, kaya lang, hindi namin mabibigay paano akong makukuha ni yung mga pamilya ko, anak ko, apo ko, lahat, diyan tumaasa. Kaya mahirap ibenta yung kuwan. Lalo na nga ako, kahit maliit lang itong bukid ko, may dito lang ako umaasa. Desisyon na ako, kaya hindi ko ibebenta. Ngayon, mawala man ang buhay ko, kung sino man sa inyo may magpipinance, patrabaho nyo itong bukid. Pag umani, labas nyo yung gastos at pagkayari, maghati-hati kayo, meron kayong pagkain. Alam ni Tatay Virgilio kung gaano kahalaga ang bukid para sa kanya at sa kanyang pamilya dahil ito ang kanilang pangunahing kabuhayan at ito ang nagbibigay sa kanila ng maayos na pamumuhay ngayon.
At nakilala din namin ang kapwa magsasaka ni Tatay Virgilio na si Tatay Eduardo David at ang kanyang asawa dito sa Daungan, Hermosa, Bataan. At ito ang kanilang pahayag ukol sa land conversion. So, ano-ano na po yung naitulong sa inyo ng pagsasaka sa buhay niyo po? Sa amin, malaking bagay yan. Unang-una, ang agrikultura, kakampi namin yan sa pagtatapos ng mga bata. Kahit na hindi pa naaani yung palay, kung mga kakilala yung mga buyer, nakakapag-advance kami gano'n. Pero noon medyo maganda pa presyohan noon. Hindi katulad ngayon, sinasalamang ka ng mga traders yung presyo. Pagka sinabi nilang ganito lang, wala na magagawa yung mga magsasaka. Tapos kasabay noon, yung mga buyer, nagkakaroon pa sila ng ugnayan para, ganito lang yung presyo natin. Ganito lang. Kaya sa bandang uli, bagsak sa magsasaka pa rin ang hirap noon. Tapos sa dami ng mga ahente nila, kung mga piso, 2 piso lang nawawala yung presyo ng palay. Dahil hati-hati silang nakikinabang dun sa ani namin. Siguro sa ngayon, yun lang. Hindi po. Paano po kung pagdating ng araw, bilhin itong sakahan nyo ng gobyerno sa malaking halaga dahil pagtatayuan ng mga building? Papayag po ba kayo? Nangyayari na ngayon yan eh. Kakutsaba rin yung mga local government. Kaya ko lang nasabi yun, katulad dito sa Hermosa. Maraming mga upland dito. Maraming mga may-ari ng mga lupain sa bandang itaas na hindi mga taga rito o mayayaman talaga. Bakit hindi nila kunin ng gobyerno yung agrikultura? Yung sinasabi nilang katulad yan, magkano yung binayaran ni BBM sa nautang ng magsasaka, ilang bilyon. Di bilhin nila yung lupa na kailangang taniman ng palay. Yung kunin ba ng gobyerno yung bukid, tapos kung sino yung mga tenant, pagyamanin nila yung bayaran ng mga magsasaka yung binigay ng gobyerno sa kanila. Katulad din yan ng land reform. O nagkautang-utang yung mga magsasaka. Lately lang, ilang bilyon yung binayaran ni BBM. Ganun lang naman yun. Kaya lang, ginagamit din kasi ng gobyerno yung mga upland. Pag kami lumapit sa kanila, maghanap sila ng lupa sa upland. Paglalagyan ng sinasabi yung pagtatayuan ng mga negosyo. Siyempre, hindi malayo sa kwan yun eh. Hindi malayo sa mga kwan natin, sa mga nanunungkulan natin. Hindi na uso ngayon yung public service sa mga politiko. Negosyo na ngayon. Pero po kayo po, sumasangayon po kayo na, kuwari po, bilhin po ito ng gobyerno. Bakit? Ano naman ang dahilan at bibilin nila? Pagtatayan po nila ng anak po. Ng mga negosyo? Negosyo, building po. Ang bukirin, hindi nila dapat galawin, hindi nila dapat bilhin. Yung mga upland na lupa, ang bilhin nila. Kasi dahil yung mga yan, mayayaman, minsan nga, baka hindi pa mga taga rito na sa Pilipinas yung may-ari ng lupa na. Yun ang kunin nila, wag tong bukirin. Kahit na ba nagtsitsaga kaming balik gastos lang inaani namin sa taas ng bilhin at saka sa mura ng palay na binibili ng mga negosyante. Kahit pa paano, hindi kami mawawala ng ikabubuhay. Malaking bagay. Huwag ka lang bibili ng bigas ngayong panahon na to. Bibili ng bigas, napakalaking bagay na sa aming magsasaka yun. Hindi, ang tag dito. Hindi tama na bilhin ng gobyerno yung bukirin. Yung upland siyang bilhin nila.
Doon, kahit na ano, bakit sa ibang bansa? Yung bundok, yung upland, yung mga bulubundok, siyang ginagawa nilang negosyo. Mga tinatayuan nila ng mga negosyo. Sa halip na bilhin nila, panin nila yung mga magsasaka, bigyan nila ng ayudang nararapat sa mga magsasaka. Number 1 talaga yung pamimili ng ani ng magsasaka. Wag nilang ipaubaya sa mga trader. Sila yung bumili yung gobyerno, yung probinsya. Yun ang dapat na bilhin nila, hindi yung bukid ang bilhin nila. Tingin niyo po ba, Tay, may nagawa pong mabuti yung gobyerno po sa mga magsasaka po natin? Ang sinasabi kasing tulong nila, katulad ng pinalabas na gobyerno, kakakibat si Villar, yung tulong magsasaka sa mga machinery. Malaking bagay, kaya lang, bakit pinababayaan nilang yung binibigyan nila ng machinery? Halos pumapareha sila sa mga pribadong gamit ng machinery sa gastusan. Sampahan. Malaking tulong din yun. Kaya lang, ang dapat na pagtuunan nila o lakihan nila ng ayuda, Magsasaka. yung mga gamit ng magsasaka, hindi yung... Tama, yung machinery, isang malaking tulong na rin yun. Kasi sa ibang bansa, hindi ba number 1 ang farming? Opo. Yung nasuportado ng gobyerno. Pero dito sa atin parang hindi ganun eh. Dito sa atin kasi iba yung klase ng lupa natin at saka sa ibang bansa. Number 1, yung itlagay, katulad dito sa Hermosa. Pangit ang lupa rito dahil kada taon bumaba yung mga topsoil ng lupa natatangay. Ano po masasabi nyo, Tay, di ba po dati po yung Pilipinas po, tayo po yung nagdadala ng mga bigas natin. Pero ngayon po, nagiging baliktad po kasi tayo na po yung nag-aangkat po, nag-i-import na po tayo sa Siguro ibang bansa. kayo, estudyante kayo, nababalita nyo rin na ang Pilipinas, ang mga taong gobyerno, sinasabi nila malaki ang nagagastos ng magsasaka ng Pilipinas kesa base doon sa naangkat nila. Mas kikita sila ang gobyerno, mas makakatipid kung aangkat sila ng bigas kesa sa bibili nila yung Ani ng magsasaka. yung ani ng magsasaka ng Pilipino. Kasi unang-una, hindi natin makwan ang magsasaka. Pagka sinabing ethylene ko namin, ayun na lang, hindi na nila hahanapan ng ibang scientificong paggamit yung mga magsasaka kung paano lalaki o tataas yung anin nila. Hindi naman basta-basta bibigyan mo lang sila ng abono o ano. Kasi ang lupa, sabi nga, may kanya-kanyang pagkain din yan. Hindi basta-basta bibigyan mo ng abono. Depende kung anong klaseng abono ang ibibigay mo rin. Di ba po tayo na ano po ngayon yung mga sakahan na about ginagawa pong mga building? Bilang magsasaka, ano po sa tingin niyo magiging epekto ng land conversion nito sa inyo? Ang land conversion, may batas yan. Pero sila mismo, yung mahahawak ng, sabihin na nating DAR, Department of Agrarian Reform, sila mismo, pagka mga kakilala yung nagpapakonvert, tinuturuan pa yan kung ano yung dapat nilang gawin. Hindi, ako, bata pa ako, elementary pa lang ako. Sa umaga, gigisingin ako ng tatay ko. Magpapastol ng kalabaw, gagatas. Kaya, buwan na rin ako sa takbo ng panahon. Lahat na lang, ganun. Pero sumasangayon po kayo doon. Hindi ako sumasangayon. Ayun nga yung dapat na gawin nila. Yung Ayuda ng yung magsasaka. kataasan ng ang ikwa nila. Gaya niya, wala na tayo. Sa Tabindaan, wala nang mga bukirin. Lahat building na, komersyal. Bakit Ay, hindi paano yung magsasaka? lupa ng mga Paano? mayayaman dyan sa taas yung bilhin nila?
Kagaya sa panahon na to, ang daling ubusin ng pera. Eh yung bukid, kung may sinasaka yung mga magsasaka, medyo nakakaluwag-luwag. Minsan hindi rin natin masisi yung pinagbibili ng magsasaka kasi yung Paano yung bukid. binibigyan nila ng malaking halaga? May ngayon, may walang batas din pagpipilian na yung magsasaka. kakaibat yung agraryo na yan. Sa loob ng 10 taon, hindi pwedeng ipagbili yung land transfer. Pero Yung sila, mga nasusunod. natuturuan sila, nagagawa nila ng paraan yun kung paano nila bilhin yun. Yung bukirin. Isa sila Tatay Vigilio at ang kanyang kapwa magsasaka dito sa Mabuco, Hermosa, Bataan ang nangangamba sa maaaring maging epekto ng patuloy na pagmomodernisasyon ng ating bansa dahil ang kabuhayan nila ang apektado rito. At apektado din tayong mga Pilipino dahil kukonti ang produksyon ng bigas sa sarili nating bansa at napipilitan tayong mag-import o bumili ng bigas sa ibang bansa sa mas mahal na presyo. Sa kabila ng pagbabago na ating nararanasan, Tayo ay nakikinabang. Ngunit may mga taong nagsasakripisyo. Dahil sila ay apektado ng modernisasyong ito. Kaya naman, bilang social study major, Tayo ay maging mapanuri at matutong makialam Sa mga isyong makabuluhan, land conversion ay pag-aralan upang agrikultura ng Pilipinas ay patuloy na magyaman.